Sa gitna ng baryo malalim, nakatira si Mang Temyong. Kilala siya ng lahat. Siya ang hari ng balut. Tuwing gabi naglalakad siya sa maalikabok na daan. Ang kanyang basket ay puno ng mainit na balut. Ang kanyang boses ay maririnig sa buong baryo. Baluut. Putok na putok, baluut. Sabi nila, kakaiba ang balut ni Mang Temyong. Nakakapanglaway. Nakakapagpalakas. May nagbubulungan pa na may alam daw na mahika si Mang Temyong. Pero kwentong barbero lang daw iyon. O baka naman hindi. Isang madilim na gabi, isang binata na nagngangalang Juan ang nag-crave ng balut. Kilala si Juan sa kanyang katapangan. Wala siyang kinatatakutan. Maliban siguro sa tikbalang at manananggal. Pero balut, hinding-hindi. Nakita niya si Mang Temyong sa dulo ng baryo, kumislap ang mga mata ng matanda sa dilim. Nilunok ni Juan ang kanyang takot at tinawag si Mang Temyong. Mang Temyong, isang balut nga po. Ngumisi si Mang Temyong at nakita ang kanyang kulang-kulang na ngipin. Dumukot siya sa kanyang basket. Ang kanyang mga daliri ay kumikilos ng napakabilis. Guni-guni lang ba ni Juan? O parang lumamig bigla ang hangin? Iniabot ni Mang Temyong ang balut kay Juan. Heto hijo, isang espesyal na balut para sa isang matapang na binata. Ibang-iba ang tunog ng kanyang boses, parang garalgal at mababa. Maliit na kamay sa dilim. Kinuha ni Juan ang mainit na itlog. Binasag niya ito. Naamoy niya agad ito. Mas matapang, mas masangsang kaysa sa dati. Tumingin si Juan sa loob. Napasinghap siya. Doon, nakakuyom sa loob, ay isang maliit na kamay. Nahulog ni Juan ang itlog. Lumagpak ito sa lupa. Tumingala siya kay Mang Temyong. Tumatawa ang matanda, isang matinis na halakak na umalingaw-ngaw sa gabi. Ang pagtakas ng malaking balut. Biglang lumaki si Mang Temyong. Tumangkad siya, lumaki. Ang kanyang balat ay naging kayumanggi. Ang kanyang ilong ay humaba at naging tuka. Nanood si Juan sa takot habang si Mang Temyong ay nagiging isang higanteng balut. Hinabol siya ng higanteng balut sa buong baryo. Ang maliliit nitong paa ay nakakagulat na mabilis. Umilag si Juan sa mga kariton at aso. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makatakas sa mga kamay ng halimaw na balut. Penoy para sa katahimikan. Tumakbo si Juan hanggang sa hindi na siya makatakbo. Sa wakas ay nawala na rin sa paningin niya ang higanteng balut sa mga masisikip na eskinita. Bumagsak siya sa isang bangko, hingal na hingal. Mula noon, pinagbawalan na ni Juan ang sarili sa pagkain ng balut. Kakainin na lang niya ay penoy, o di kaya'y nilagang itlog na lang. Ayoko na ng sorpresa, salamat na lang. Ang alaala ng maliit na kamay at ang higanteng balut ay sapat na sa kanya habang buhay.